alam niya na hirap isa pa rin yan. Hi guys! Hi guys! Gym talk muna tayo today kasi pare-paro lang naman yung ginagawa natin araw-araw so naisip ko mag-chikahan na tayo. Ang topic is mapili ba ako sa trabaho? Ang sagot ko dyan ay yes and no. Bakit? Yes, kasi ngayon na may pamilya na ako at may anak, hindi na ako pwedeng mag-work ng full time kasi gusto kong bigyan ng time yung pamilya ko, lalo na yung anak ko habang lumalaki, kasi naniniwala ako na sa loob ng bahay sila natututo bukod sa eskwelahan ng magandang asal. So, yun yung gusto kong tutukan bukod sa pag-aaral niya ng kung ano-anong mga bagay. And, mapili din ako kasi hindi ako talaga pwedeng mag-caregiver tulad nito na araw-araw ka kasi sa totoo lang sa gabi mahirap akong gisingin. Ngayong na nandito ako sa trabaho ng mama ko ay nag-a-alarm ako. May alarm ako ng 5 o'clock, 6 o'clock, and 3:30 a.m. Yun yung alarm ko para lang magising ako. Pero kung hindi ako maglalagay ng alarm at tatawag yung matanda, ay hindi talaga ako nagigising. Mahirap akong gisingin. Kaya nga yung asawa ko nag-aalala. Kasi nga alam niya na hirap akong gisingin. Isa pa yon, kaya hindi talaga ako kumukuha ng caregiver. Ako wala akong problema sa paglilinis ng puwet, paglilinis ng banyo, sa paglilinis ng bahay. Okay ako doon. Wala akong problema. Ang problema ko lang is sa gabi talaga kapag may kailangan siya sa gabi. And sa babysitter, sa ngayon, hindi ako kumukuha ng stay-in kasi nga, mas gusto kong tutukan yung anak ko. Kung mag-babysit ako habang nasa school yung anak ko, pwede. Pero yung sabihin mo, nakukuha ko ng regular job na mag-aalaga ng bata for the whole day is a big no. Hindi ko isasacrifice ang anak ko para kumita ng pera kasi dalawa naman kami. May asawa naman ako, so and natapos na yung problema namin. And ingat lang para hindi kami magka-problema ulit. Tipid and ipon ulit. Ganon. Pagkakasyahin yung sahod na natatanggap namin sa asawa ko and yung natatanggap namin na pera mula sa government para sa anak. Yes, may natatanggap kami na 300 per month. Every 20 or 16th ng month, dumadating yun hanggang 21 years old. Ang anak mo, may matatanggap ka na ganon. Depende sa isay nyo na pumapasok. No, hindi ako namimili kasi pwede ako sa lahat. Hindi ako mapili, lalo na nung wala pa kaming anak. Talagang lahat pinapasukan ko. Kung may matututunan, tututukan yon. And pinalaki kasi ako na mama ko na ganon. So, dun tayo sa no, hindi ako namimili. Kasi habang nasa school naman yung anak ko, habang hindi pa ready yung office ko, hindi ko pa maaayos yung small business ko, nag-part-time pa rin ako yung paglilinis ng bahay, ganon. Tsaka yung dumating ako dito, actually, expected ko na yung ganitong buhay. And hindi ka pwedeng mamili ng trabaho sa ibang bansa, lalo na yung wala kang kahit na sino mong pwede mong sandalan pag may problema ka dito. Wala kang bumbay na matatakbuhan and mahirap din kasing umutang. Ako personally, nakita ko kasi yung hirap ng mama ko para lang matapos yung bahay namin sa Pilipinas, kaya tumatak sa isip ko na hanggat maaari ayokong uutang. Hanggat maaari
ika-cash kung ano yung pwedeng bilhin. Hindi sa pagmamayabang, kasi kung magbibilang ka rin naman ng ibabayad mo sa bangko, yung idadagdag niya is sayang din. Imbis na mag-antay ka na lang at mabili mo ng cash yung gusto mong bilhin. Yun, naniniwala ko dun. Kaya ganun ko din pinalalaki yung mga anak ko. Yung panganay ko, lagi ko siyang binibigyan ng advice na ngayon nagtatrabaho na siya is mag-ipon para sa sarili niyang bahay, kasi yun yung security niya pagdating ng panahon na gusto niya na magpamilya, or kahit na gusto niya pang mag-explore sa ibang bansa, at least yung bahay na bibili niya is pwede niyang pagkakitaan habang nag-explore siya. And then, pag ayaw niya na mag-explore, may bahay siyang babalikan. And yung investment, mahalaga talaga yun. Kaya, ayun, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Kahit yung anak ko na lalaki, lagi ko sa kanya sasabi, kung gusto mong kumita, huwag ka mamimili ng trabaho. Kung kailangan mo magkuskus ng toilet, kahit lalaki ka, magkuskus ka ng toilet, kasi yun yung trabaho. Kung ayaw mo ng ganong trabaho, mag-aral ka ng maigi. Ganun lang yun. Tapusin mo yung pag-aaral mo habang nag-aaral. Habang nagtatrabaho. Yun yung ang ano ko sa kanya. Yung asawa ko din, hindi din mapili sa trabaho, kahit Italian yun. Hindi siya mapili. As in, nagga-gardener siya, naghuhugas siya ng plato, naglilinis ng bahay, ganun. Ganun yung trabaho niya. Kaya sobrang proud ako. I'm thankful ako kay Lord, kasi binigyan niya ako ng asawa na marunong, masipag, masikap, and nakikinig. And marunong makipag-usap. Yung communication namin dalawa, kung paano namin pagaganahin yung pamilya namin. So, ayun lang for today's video. And yung chikahan natin, sana may natutunan kayo at naintindihan nyo. Kung may iba pa kayong gustong malaman, comment lang kayo and sasagutin ko. Yun lang. Bye. Thank you for watching.